Itinuro sa atin ating mga magulang sa mahal na Panginoon paano magtiwala sa Diyos. Magtapat, magbigay at ikaibibigyan. Lahat ng sumunod, mga minamahal, ngayon, nagpapatotoo, mga minamahal, from generation to generation, ilang henerasyon na ang Jesus Miracle Crusade na nagpapatunay na tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung may nawawala, hindi po katakataka yan. Mga minamahal, it's because of pride. Gawa ng kaaway ng Diyos. Dahil kung ating iisipin, nung unang panahon, wala pa ang daigdig, wala pa ang mundo. Doon sa kalangitan mismo, si Lucifer naghangad ng trono ng Diyos. Imagine, nasa langit na siya, anghel siya na pinakamagandang ginawa ng Diyos na wala pa. It's because of pride, mga minamahal. He rebelled against God. At 1/3 ng mga anghel sa langit na dala niya pa, mga minamahal. Imagine. Kaya napakahalaga, napaka-importante na nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Malaman natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na ang Diyos ang nagtatalaga ng kanyang mga lingkod. Amen. Siya'y pumipili, kaya naman tayo ngayon ay nakikinabang, pinakinabangan natin ayon sa Hebreo 4:2. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So lahat ng mga itinuro sa atin ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ito yung nagbigay sa atin ng pundasyon sa ating pananampalataya. Kagaya namin mga minamahal, lumaki sa banal na gawain. Alam naman natin na napakahirap na manguna sa gawain ng Diyos. Kaya ang gusto lang namin noon, na nandun lang sa likod ng mahal na pastor, beloved assistant pastor. Ibigay ang mga pangangailangan, makatulong kami mga minamahal. Never namin inisip na umakyat sa pulpito upang mangaral, mga minamahal. Alam natin na sa pangangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, anytime pwede magbalik ang Diyos, ang mahal na Panginoon. 2,000 years ago, sinabi na yan ng mahal na Panginoon, pag akyat pa lang sa langit, hintayin niyo ang aking pagbabalik. Di po ba? So yun, pinaniwalaan natin ang salita ng Diyos at sa pananampalataya na yan, marami ang pinagpalang lubusan ng mahal na Panginoon. Threefold blessing. Ibinigay kagalingan ng karamdaman, material wealth. Importante yung spiritual na pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Kaya threefold, mga minamahal na pagpapala ang ating tinatanggap sa mahal na Panginoon. 3 John 2, praise the Lord. Dito po sa ikatlong surat ni Juan, Kapitulo 1, ang talata ay 2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Amen. God bless you. Praise the Lord. Tunay. Naging tunay ang salita ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Isang malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay. So yung mga pananampalataya na yan na ating narinig, pangangaral ng salita ng Diyos, ebanghelyo ng kaligtasan, napakatotoo ng banal na kasulatan, mga minamahal. Sa aming buhay, nung nangyari yung mga sa aking anak, second child, si Jamie Ann, mga minamahal, sa kanyang pagbubuntis, bago pa siya mabuntis, sinabi na ng doktor sa kanila na hindi pwede magkaanak ang aking minamahal na anak sapagkat meron siyang PCOS. PCOS, may PCOS daw. So hindi siya maaaring magkaanak. Ang ginawa ng aking anak, si Jamie Ann, si Christian, pumunta sa Pampanga, sa fasting house, mga minamahal, sila'y nag-ayuno, nagtiwala sa mahal na Panginoon, nanampalataya sa Diyos. Pangatlong araw pa lamang, mga minamahal, nag-test siya nag-urine test siya, pregnancy test, mga minamahal. Lumabas yung 2 guhit, siya ay positive, mga minamahal. Yan ang itinuro sa atin, magtiwala sa mahal na Panginoon. Hanggang sa kanyang pagbubuntis, umabot ng 8 months, mga minamahal. Along the way, grabing mga himala na umabot sa
bingit ng kamatayan ng aking anak, ang sabi ko sa kanya, anak, tinuruan tayong manampalataya, lumaki tayo sa banal na gawain, narinig natin ang patutuan ng mga kapatiran, we need to stand on our own feet, on our own faith. Magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Kung ano yung pinangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, gawin natin, manampalataya tayo. Nandiyan ang mahal na Panginoon. Pagdating ng 8 months, mga minamahal, sabi ko sa kanya, mamatay mabuhay sa mahal na Panginoon. Pagdating ng 8 months, ipinanganak si baby Amariah. Hallelujah. Tunay na kamangha-mangha ang gawa ng Diyos. Walang incubator, mga minamahal. Siya'y fully developed yung lungs, yung heart. Hindi na kailangan incubate, mga minamahal. Ang sabi pa nga, 5 months pa lang kailangan nang ilabas dahil nasa peligro na ang aking anak. Mamamatay siya pag hindi niya linabas si baby Amariah. Sabi ko, maniwala tayo sa mahal na Panginoon, manampalataya tayo sa mahal na Panginoon. At totoo nga po, mga minamahal, sabi ko, kung 5 months ilabas mo, 4 months na nasa loob ng incubator yung bata. Imagine yung hirap na daranasin ng bata sa loob ng ospital. Kaya sabi ko, magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Nagtiwala ang aking anak, mga minamahal. Pagdating ng 8 months, premature pa rin, mga minamahal, pero normal yung bata, mga minamahal, although siya'y hiniwa, pero normal ang bata, mga minamahal, na iuwi sa bahay ng normal. Ay walang tubo na ipinasok sa kanyang bibig, sa kanyang ilong. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Just recently, just June, after ng ating anniversary sa California, sa San Jose, mga minamahal, ay sa Oakland, San Francisco, California, na nag-celebrate tayo sa dako ng Oakland. Ating 24th anniversary, yung panganay kong anak, ang kanyang minamahal na asawa ay buntis for 8 months. Bigla siyang nag-emergency, mga minamahal, labor after the anniversary. Dapat July pa, second week siya mga anak. First week ng June 7 I think, o June 10, June 9, inilabas ang bata, mga minamahal, emergency. Himala din ang mahal na Panginoon dahil wala silang insurance doon sa San Francisco, nasa Houston yung insurance. Pero gumawa ang mahal na Panginoon ng kaparaanan. 8 months ipinanganak, sabi pag emergency yan, wala nang bayad. Grabe yung pagpapala ng mahal na Panginoon. So siya'y nanganak, 8 months Monday, pagdating ng Wednesday, pinalabas na ng hospital. Normal birth, mga minamahal. Grabing himala. Kung yung mga miracles ang antay pag-uusapan, hindi tayo matatapos. Kulang ang buong araw na to, mga minamahal. Hallelujah. Sa mga aksidente pa lang, nung aming naranasan sa dako ng Houston, Texas, binangga kami, mga minamahal, ng kotse. Tumatakbo ako ng around 65 miles, nasa speed limit. At yung bumangga sa akin, nasa around 100 miles, so 160 kilometers per hour dito yan sa Pilipinas. Binangga kami, mga minamahal, paikot-ikot yung SUV na dala ko. 3 apo ko nasa pinakalikod. Naka-seatbelt lang, walang car seats. At kaming mag-asawa, so 5 kami lahat sa loob, mga minamahal. Paikot-ikot yung sasakyan. Nagre-review kami in Jesus' name. Kagaya ng ating natutunan sa ating mahal na pastor, pag ikay nasa peligro, nasa panganibang yung buhay, nasa aksidente, tawagin mo ang mahal na Panginoon, siya ikay ililigtas. Hallelujah, hallelujah. Call upon me and I will answer thee and show thee great and mighty things that thou knowest not. Hallelujah. Tunay na pagpapala ng Diyos. Pag-review ko ng 3 beses, napakalakas, mga minamahal, huminto yung SUV ng aking dinadrive. At kami nakaharap na dun sa oncoming traffic. Napakadelikado nung madaling araw na yan, mga minamahal. Nung kinakatakutan ng karamihan, yung first accident, napakadelikado na. Yung second accident, magkakarambola lahat ng mga sasakyan. Nasa curb kami, mga minamahal. Kaya nakita natin ang pagliligtas ng Diyos. Walang takot na, hindi ako kinabahan, hindi ako natakot nung oras na yun, sapagkat kasama namin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa bawat oras ng ating buhay, sapagkat kung ikay naglilingkod sa Diyos, sabi ng Philippians 1:21, lahat pakinabang. Ang sabi ng mahal na pastor, there's nothing to lose but everything to gain when you serve God. Philippians 1:21.
For to me to live is Christ and to die is gain. Amen. Pag naglilingkod ka sa Diyos, mabuhay ka man o sa mamatay, sabi, pakinabang sapagkat langit ang ating patutunguhan. Hallelujah. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Kaya napakahalaga mga minamahal na manatili tayo sa mga aral, turo na ating napakinggan sa mga linangisan ng Diyos. Amen. Acts 2:41 up to 43. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 41 hanggang 43. 41. Yaon nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangagparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. 42. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. 43. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. Praise the Lord. Hindi ng kung sino-sino mang tao, mga minamahal. Linang-isa ng mahal na Panginoon, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and prayers. Bago yan, dun sa 41, then they that gladly received His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Talon sa 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Tunay na mula noon hanggang ngayon, patuloy yung patutuo, yung paghihimala ng mahal na Panginoon. Dito sa banal na gawain ng Diyos, mga minamahal. Galing ako sa dako ng Maguindanao. A few weeks ago, mga minamahal, 3 weeks ago yata, na sinasabi sa akin ng mga ordained preachers doon na naka-assign, mga minamahal, may mga pastor doon na may sakit na pumunta sa banal na gawain, dinala na kanilang mga kamag-anakan, mga oneness pastors to, mga minamahal. At nung nagpanalangin sa banal na iglesia, mga recent lang to, mga minamahal, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, siya'y pinagaling ng mahal na Panginoon. Nandito ang kapangyarihan ng Diyos. Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, sinasamahan tayo. Hebrews 13:8 says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung iatras natin yung basa sa 7, remember them which have the rule over you. Pagdating ng 38, Jesus Christ is the same. So hindi nagbabago ang doktrinang salita ng Diyos. Mula noon, ito yung pinapangaral at pinagpapatuloy natin, mga minamahal. Kaya lumalaki pang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya napakahalaga na manatili tayo sa doktrina ng mga apostol, amen, ng mga lingkod ng Diyos, na siyang nangaral ng salita ng Diyos ng buong katotohanan. Hindi lang nangaral, ito linakipan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng 1 Corinthians 4:20, the kingdom of God, ang kaharian ng Diyos, ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Kaya, maging maingat. Ang sabi ng 1 John 4:1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out in the world. Napakahalaga na manatili tayo sa mga aral na ating natutunan, kung saan noong unang panahon, nung wala pa tayo, hindi pa tayo naglilingkod sa Diyos, at nakakilala tayo sa mahal na Panginoon, tinanggap natin ang ating mahal na Panginoon, lahat ng ating mga panalangin ay tinugon ng Diyos. Ngayon, pinapakinabangan na natin, mga minamahal, ang kagalingan ng karamdaman ng pagpapala ng mga Diyos sa atin. Kaya kung tayo'y tatalikod pa, ang sabi, wala ng Kristong ipapako para sa atin. Baka mawalan tayo ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Kaya ito'y pinagpapatuloy, amen.
Hanggang sa wakas ng daigdig, sa wakas ng mundo, sa wakas ng ating buhay, tayo'y maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. 1 John 4:1. Dito po sa unang sulat ni Juan, Kapitulo 4, talatang 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat marami nagsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng banal na kasulatan, subukin ang mga espiritu na nagpapatunay na hindi lahat ng pagtuturo ay mula sa Diyos. Matthew 7:21. Not everyone that calls me Lord, Lord shall enter into the kingdom of God, of heaven, but he that doeth the will of the Father which is in heaven. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na huwag tayo ma-dissuade, mabahira ng ating pananampalataya ng mga katuruan na wala sa katotohanan, mga minamahal. Manatili daw tayo sa turo aral because those teachings are teachings coming from God. Bakit po? Sapagkat ito'y linakipan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya hindi tayo basta maniniwala, ay tumatawag din naman sa Diyos. Ang sabi sa Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Kundi yun lamang na sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi ang kaaway, marunong din mag-quote ng verses, ng scriptures. Ginamit niya nga sa mahal na Panginoong Jesus mismo, di ba? Nung nasa 40 dias na pag-aayuno ang mahal na Panginoong Jesus, sabi niya, magpakatihulog ka dyan sa bato. Ang sabi ng Salmo, sasaluhin ka ng mga anghel. Hindi ka niya papabayaan na malaglag dyan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, isipin mo kung sino yung pinagsasabihan mo, mga minamahal. Diyos ang hindi niya alam. Diyos actually alam ng kaaway. Tuso lang talaga ang kaaway. Diyos nagkatawang tao ang ating mahal na Panginoon Kristo. Gusto niya pang dayain, mga minamahal. Ino-offeran pa ng kayamanan ng daigdig. Hallelujah. Ganun mapanlin lang ang kaaway ng mahal na Panginoon. Di lalo na tayo. Kung si Lucifer, nadala niya yung 1/3 ng langit, ng mga anghel sa langit, bumulusok sa impyerno, mga minamahal. Kaya tayo maging mapagmatsyag sa ating pananampalataya, tunay na pananampalataya sa Diyos. Ang ating pakikinggan lamang ang salita ng Diyos na ipinapangaral dito sa Jesus Miracle Crusade. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. 2 Peter 2:1. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, and denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Praise the Lord. 2 Pedro 2:1 po. Dito po sa kalawang sulat ni Apostol Pedro, Kapitulo 2, talata po 1. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Amen. Hallelujah. Magkakaroon daw po ng huwad ng mga guro sa inyo at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya natin. Amen. Binibigyan din ng banal na kasulatan ng pangangailangan para sa pagbabantay at saligan sa apostolikang doktrina, the Apostles' Doctrine, upang maprotektahan ang ating pananampalataya mula sa mga makapinsalang turo. Amen. Kaya naman
napakahalaga, mga minamahal. Paulit-ulit nating sinasabi na ating panatilihin ang ating pananampalataya ng 100% sa Diyos na tumawag sa atin, mga minamahal, sapagkat hindi daw tayo ang tumawag sa Diyos, ang Diyos ang tumawag sa atin. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating pinagmamahal na Panginoon. 2 Timothy 3:14. Ang sabi, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Praise the Lord. Dito po sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 3, talatang 14. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Amen. Praise the Lord. God bless you. Tunay na napakabuti ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Ating pakaisipin, hindi dahil sa ating galing, sa ating posisyon sa buhay, kaya tayo narito. Ang sabi ng Biblia, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Kaya napakahalaga ng kaligtasan. Salvation is a gift from God. Gantimpala ng Diyos na hindi natin we don't deserve the salvation that we have. Hindi natin deserve, mga minamahal, ang kapatawaran ng kasalanan sa atin. Dahil lang yan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos na may mapahamak ni isa man sa atin. Ang mga himalang ito, mga na meron tayo sa Jesus Miracle Crusade. Kung saan kami umiikot sa daigdig, mga minamahal. Sa iba't ibang mga churches, we have fellowship, na nakikipag-fellowship tayo sa kanila, mga minamahal. Sila'y very eager to hear our testimonies. Tuwang-tuwa sila na mapakinggan ang patotoo na meron sa Jesus Miracle Crusade. Sapagkat sa kanila, bihirang-bihira ito, mga minamahal. Kahit mga one God doctrine, one God believers, bihirang-bihira ito, mga minamahal. Pero sa atin, sapagkat binigyan tayo ng lingkod ng Diyos na totoong nagtiwala sa Diyos, nag-ayuno na nalangin, amen. Buong buhay ibinigay para sa iglesia ng Diyos, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon at pangangalaga ng iglesia ng Diyos. Kaya tayo pinagpala, mga minamahal, ng samot-saring mga himala mula noon hanggang ngayon. Ating nararanasan ang mga himalang yan. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinagmamahal na Panginoon. Nasabi, ano ang ating maigaganti sa Diyos? Sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa atin, tayo maglilingkod sa Diyos. Tayo magtatapat sa mahal na Panginoon hanggang sa abot ng ating makakaya habang tayo may hininga, habang tayo may lakas. Hallelujah. Ating ipapangaral, hindi lang ang mga mangangaral, ang mangangaral ng salita ng Diyos. Tayo'y maging witness din, mga minamahal. Mahimalang meron tayo, sabihin natin sa ating kapwa, mga minamahal. Tayo'y magpagamit sa gawain ng mahal na Panginoon, sa paghahayo, mag-volunteer sa banal na gawain ng Diyos. Maging mga awit, mga manunugtog sa banal na iglesia. Kahit maglilinis ka lang sa loob ng pastoral house, ng chapel, yan ay nakikita ng Diyos. Ika'y naglilingkod sa Diyos, hindi sa tao. Hallelujah. Palakpakan lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y tumayong lahat. Praise the Lord.